Good morning mga kaamag. Welcome to YouTube channel Mushroomman Kaamag TV. Alright, for today's video mga kaamag, andito tayo ngayon sa aking mushroom production. Nakikita nyo mga kaamag, minimal na lang po yung ating fruiting bags na nakalagay dyan sa ating salansanan mga kaamag. Ayan. So nagawa po natin na 8,000 fruiting bags. Mangilan-ngilan lang po yung ating contamination mga kaamag. Ayan. Sabihin na natin sa 8,000 fruiting bags mga kaamag, nagkaroon tayo ng contamination na 100 pieces or 50 pieces. Okay na yun. Ayan. Dahil hindi naman talaga nawala ang contamination sa ating production. Ayan. Ngayon mga kaamag, papakita ko sa inyo kung ano-ano nga ba ang at kung saan nagmumula ang contamination ng fruiting bags mga kaamag. Kagaya ito mga kaamag. Ito. Napasin nyo mga kaamag ay wala siyang pinagbago. Ayan. Kung paano natin ito binaging machine at kinompose, ganun pa rin ang kanyang itsura. Napasin nyo mga kaamag, walang pinagbago. Okay? Ang ibig sabihin nito mga kaamag, ito ay na-incubate na natin ng 30 to 45 days. Sa loob ng 30 to 45 days, wala po siyang pinagbago mga kaamag. Bakit? Dahil na-discover natin na ito ay hindi nalagyan ng binhi. Yun. Kaya wala siyang pinagbago. Isa yon. Kaya nagkakaroon tayo ng reject. Pangalawa mga kaamag, kagaya nito mga kaamag, ito. Ayan. Labasin nyo yung mycelium ay naging mapa-mapa. Ayan. Naging mapa-mapa mga kaamag, di ba? Ang ibig sabihin niyan mga kaamag, meron siyang dinaanan na contamination. Yan. Ibig sabihin, dito sa part na to, kaya yung mycelium ay hindi siya nakagapang ng maayos dahil meron tong sa parting baba niya ay maaaring mataas pa ang acidic ng ating substrate or di kaya hindi siya masyadong rich yung heat ng part na to sa parting baba ng substrate. Itong fruiting bag na to mga kaamag. Yan. Iyan yung isang palatandaan natin kung bakit ganito at nagkakaroon tayo ng ganitong contamination. Malabo na to mga kaamag. Malabo na siyang mag-fully-colonize. Hanggang dyan na lang. Ang tanong mga kaamag, yung ganito ba ay magbubunga pa? Yes. Magbubunga pa to. Isalansalan natin sa ating pwede natin ibukod o sa baba. Magbubunga siya dito. Kung saan siya nagkaroon ng mycelium, doon siya magbubunga mga kaamag. Pero dito sa may parting kweta niya, wala na yan. Kung saan mayroong mycelium, doon lang siya magbubunga. Pero hindi sa quality. Kaya kung kayo ay bibili ng mushroom fruiting bag, yung patubo ng kabuti mga kaamag, huwag tayong bibili ng ganito. Huwag tayong kukuha ng ganito. Dahil ito ay hindi quality, mga kaamag. Alright? Next. Ito, ayan. Napasin nyo mga kaamag, parehas lang nung unang pinakita ko sa inyo na walang tanim. Ayan. Ito, meron tanim. May tanim to mga kaamag. Kaya lang, nagkaroon siya ng contamination. Saan nang galing yung contamination mga kaamag? Dito sa nguso. Yan. Napasin nyo, may mga green-green. Meron siyang green mold. Yan. Ito ay nagkaroon ng problema sa pag-i-inoculate mga kaamag. Doon siya nagkaroon ng problema. Kaya siya na-contamination. Ayan. Pwede rin tayo magkaroon ng contamination talaga sa kung paano tayo nagtatanim.
ng dito sa ating mushroom fruiting bags. Next mga kamag, ito yung quality na mushroom fruiting bag mga kamag. Ayan, fully colonized, fully ramified mga kamag, hanggang puwitan, hanggang harap. Ayan, kaya kung bibili kayo ng mushroom fruiting bags mga kamag, ganito ang hahanapin nyo. Ganyan. Dahil ito ay ready to fruit na mga kamag. Ito ay bilang lang kayo ng mga palagyan natin na pinakamatagal 1 or 2 weeks. Pwede na siyang mag-pinhead. Pagka ito na-open na natin, natanggal na natin ang seal, at na-apply na natin ng moisture o kung saan mo natin inilagay, basta alagaan lang natin. Kahit saan parte dito ng fruiting bags na to mga kamag ay pwede siyang mag-pinhead mga kamag. Ayan. Okay? Kaya mga kamag, kung kayo ay beginners at gusto nyo mag-try ng mushroom fruiting bags, syempre, marami tayong mga kapwa natin na mushroom growers ang nagbebenta ng mushroom fruiting bags, mga kamag. Wag na wag kayong bibili ng mushroom fruiting bags na hindi siya fully colonized. Yan, hindi siya fully colonized. Dahil marami dyan na nagbebenta ng mushroom fruiting bags yung bagong tanim pa lang. O ibig sabihin, bagong tanim pa lang, i-deliver mo, mag-aantay pa kayo doon. Mag-aantay pa kayo ng 30 to 45 days. Dahil yon ay aantayin nyo muna siya na mag-fully ramified. Yung bagong tanim mga kamag, for your information, hindi pa yon ready to fruit. Yon ay ready for incubation. Mag-antay pa kayo ng 30 to 45 days. At hindi lang yon mga kamag, nasa inyo pa ang rejection. Hindi natin alam dun, kung halimbawa, for example, umorder kayo ng 1,000 pieces na fruiting bags na bagong tanim pa lang, na hindi pa ready to fruit. Mag-aantay pa kayo ng 30 to 45 days. Hindi natin alam mga kamag, hindi natin masabi sa 1,000 piraso na yon kung ilan ang marireject. Ayan, yon ang kailangan natin tandaan mga kamag. Kaya siguraduhin natin, mas sigurado kung bibili tayo ng mushroom fruiting bag, yung ready to fruit na. Yung 1 or 2 weeks na alam natin ay magbubunga na, makakapag-produce na ng white oyster mushroom. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi pa fully ramified. Ito yung, for example, ganito mga kamag, kagaya nito mga kamag, bagong tanim. Ito. For example, ganito. Yung nag-deliver ng ganito mga kamag, bagong tanim. Bagong tanim. Yun nga, gaya na sinabi ko, mag-aantay pa kayo dito ng 30 to 45 days dahil yung ganito na bagong tanim ay ready for incubation. Hindi siya ready to fruit mga kamag, para mas malinaw. Yan. Sana mga kamag, for today's video, meron kang natutunan dito sa ating mushroom vlog. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel at napadaan ka lang, huwag mo kalimutan subscribe, then like and share ang aking video para sa ganon ay lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload dito sa Mushroom Man Kaamag TV. Thank you for watching and God bless you all.